126 verse 3, 1 Samuel chapter 12 verse 24, and Luke chapter 1 verse 49. Amen. So let's remember what the Lord has done in our lives. Amen. Dahil minsan tayo po ay madaling makalimot, pero pag maalala natin ang kabutihan ng Diyos, praise God, tayo ay magpapatuloy, magpupuri, magpapasalamat sa Kanya. Amen? Hallelujah. Praise God. Psalms 126 verse 3. The Lord hath done great things for us, whereof we are glad. For Samuel 12:24. Only fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart, for consider what great things He has done for you. Luke chapter 1 verse 49. For He who is mighty has done great things for me, and His holy is His name. And holy is His name. Banal ang pangalan ng ating Panginoon. Puri ka muli, Panginoon, sa pagkabasa ng banal na salita. Muli mo, Panginoon, hipuin ang aming puso at kaluluwa, palakasin at painitin, palabin ang aming pananampalataya, lalo sa uling mga araw na ito, Panginoon. At patawarin mo kami minsan sa aming pagkalimot sa ginawa mo sa aming buhay. At muli sa oras na ito, ipaalala mo ang dakilang bagay na ginawa mo sa buhay ng bawat isa. Dahil Panginoon, kung aming maalala, walang dahilan na kami po, Lord, ay tumalikod o huminto sa aming paglilingkod. Bagkus ang bawat isa ay magpapatuloy. Purihin ka, Panginoon, o God, pagpalain mo ang aming buong pagkatao, kaluluwa. At maging, Panginoon, ang iyong minsahero, wala akong magagawa kung wala ka. Kaya muli, Panginoon, mangusap ka sa pamagitan ng iyong lingkod. Hallelujah. Maraming salamat sa nakilang pangalan muli, Panginoon. Aming inaangkin ang tagumpay, biyaya at pagpapala mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang palakpak sa Panginoon. Praise the Lord. Sinipulin natin siya. Amen, amen, amen. Praise God. And the Lord is a soul, and you can be seated again in the presence of God. Praise God. He has done great things. Amen. Hallelujah. He has done great things. Hindi po tayo ang gumawa, pero ang Panginoon ang gumawa ng mga bagay. And I believe, praise God, patuloy siyang gagawa sa ating buhay kung tayo ay mananatili sa Kanyang presensya. Shall we say, praise the Lord? Amen. Doon sa aming paglalakbay, praise God, nakita ko ang iba't ibang mga bagay na ginawa ng Panginoon, ang mga hugis ng bundok, amen, itsura ng mga bahay, itsura mga kapatid ng tinatawag na mga kahoy, halaman, amen, na kung saan, amen, ma-appreciate mo ang kabutihan ng Diyos. Amen. So, ang buhay natin sa mundong ito ay puno ng mga hamon. Our life is full of challenges. That there were times because of these challenges, tayo po ay mga nangihina. Amen. At mayroong mga bagay na kung saan walang katiyakan na parang imposible itong mangyari. Parang imposibleng ako ay aahon sa pagsubok na ito at kahirapan. Pero kung ating babalikan ang kabutihan na ginawa ng Panginoon sa ating buhay, doon natin may isip, walang dahilan na ako'y tatalikod, walang dahilan na ako ay hihinto, dahil mabuti ang Panginoon sa aking buhay. Kaya kung meron man kayong away mag-asawa, hindi pagkaunawaan, meron tayong mga pagsubok, huwag nating isama ang Panginoon. Amen? Na kung saan hindi tayo magsimba dahil sa kapatid natin, dahil sa magulang natin, dahil sa sa kapitbahay natin, dahil sa pagsubok natin. Wala pong, amen, praise God, na kung saan ay dahilan na hindi tayo maglingkod. Gaputan na yung party, apo, hindi biyag tayo. Shall we say, praise the Lord? Ang ating Panginoon ay napakabuti, napakadahigila sa ating buhay. Praise God. Ang unang ginawa ng Panginoon sa ating buhay na dakila ay yung ating kaligtasan. Naghanap tayo minsan ng milagro.
Gusto natin makakita ng patay na mabubuhay. Lumpo na makalakad, amen. Bulag na makakita. Bingi na makarinig. But don't you know that the greatest miracle na ginawa ng Panginoon sa buhay ng isang tao ay yung isang taong makasalanan, walang pag-asa, ay binago ng ating Panginoon at kanyang iniligtas. Amen. Yan ang dakilang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Yung tayo ay iniligtas. Kaya kanina sa likod, amen, nagkwento ang isang tatay sa mga dumadaan, mga trial sa kanyang buhay. Pero huwag mong pansinin yan. Meron mga trials, pero mga tukso na nais ng kaaway kasi na ibalik tayo sa ating pinanggalingan. Kaya nagpapakita siya ng iba't ibang mukha ng tukso. At tinatawag sa kanyang pinanggalingan. Dahil kung tayo babalik, talo tayo, kawawa tayo. Sabi ng ating Panginoon, noong tayo ay nakakilala sa Kanya, binago tayo ng Panginoon, pinalayas yung demonyo sa ating buhay. At pag tayo ay tumalikod sa Kanya, yung isang demonyo na pinalayas, maghahanap ng kasama, maghanap ng 7 demonyo, at babalikan ka. Kung bakanti ang puso mo, kaluluwa mo, wala ang presensya ng Panginoon, titira sila doon. Ang ibig sabihin, magiging worse ang ating buhay once na tayo bumalik sa ating pinanggalingan. Pero pag tayo magpatuloy sa Panginoon, yung pangit ay magiging maganda. Yung walang pag-asa ay magkakaroon ng pag-asa. Yung wala sa ayos ay isa-aayos ng ating Panginoon. Praise God, the Lord hath done great things. Amen. I believe that every believer, every one of us has a testimony sa mga ginawa ng Panginoon. Tignan mo yung katabi mo. Hindi siya dating ganyan. Laging malungkot yan, di ba? Walang pag-asa, walang ngiti sa labi. Pero ngayon, pinago ng Panginoon. Praise God. Wow! What a day that will be. Amen. Praise God. Hallelujah. May awit tayo. Yung awit natin mga tatay, na nung araw, ako isang lasinggero, di ba? Kahit anong sitwasyon natin, walang pera, napapainom tayo. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, hindi na ako umiinom. Naglalasing pa rin ako, pero sa Espiritu, di ba? Hindi na sa alak. Dahil binago tayo ng Panginoon, palakpakan na natin siya. Ephesians 2:8-9, Ephesians 2:8-9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Regalo ng Panginoon ang kaligtasan. Hindi natin binayaran, hindi natin pinaghirapan, pero ito libre na binigay ng Panginoon. Kaya alagahan po natin ang ating kaligtasan. Dahil pag hindi natin alagahan, tandaan natin siyang nagbigay. Sabi ni Job, siya rin ang babawi. Kaya huwag natin ngayon na bawiin niya. Dahil pag hindi natin ilagahan ang kaligtasan, kukunin niya, ibibigay sa iba. Alagaan po natin sa ating katapatan, paglilingkod sa Kanya. Shall we say, Amen? Praise God. So habang tayo naghihintay sa Kanyang pagbabalik, alagaan natin ang ating katapatan sa ating paglilingkod sa Kanya. Praise God. For by grace are ye saved. Amen? Not of works, lest any man should boast. Hindi sa ating mga ginawa, pero dahil sa mga ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya wala tayong ginawa para maligtas tayo. Ang Diyos ang gumawa. Siya yung napako. Siya yung na-crucify. Siya yung naghirap. Siya yung nagbuhat ng cross para lang sa ating kaligtasan. Amen. Pinatawad ang ating kasalanan. Amen. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ginawa tayo anak niya. Kaya mga kapatid, huwag kayong malungkot. Hindi ka lang anak ng tatay at nanay mo. Ang tatay ko wala na sila. Pero salamat, buhay pa ang aking tatay sa taas.
Kaya huwag tayong malungkot kung pinabayaan ka ng magulang mo, physical na magulang mo, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya naman sitwasyon natin, ngumiti tayo dahil tatay natin ang Panginoon. Kaya nasabi ko sa inyo noon, di ba, na may panahon na hindi mo lang tawagin na Panginoon, salamat sa iyong kabutihan, pero tawagin natin Daddy, Father, salamat, naging anak mo ako. Amen? Kilala niyo ba nating tatay? Hindi siya pobre. Mayaman siya. Hindi siya kawawa. Amen? Lahat ng bagay ay nasa kanya. Amin na pagkasapulan tiyanak na Adda Timpwana. Amen? Because He is our Daddy. At dati, kalbangan tayo nga dumawat kinkwana. Amen? Napadasyo? Nag-pioneering kami rito mga kapatid. Walang tumulong, walang support. Pero every time sabi ko, Lord, Ikaw ang tumawag sa akin. Salamat, hindi ka lang aking Panginoon. Ikaw ang aking Daddy. Alam mo yung sitwasyon ko, wala kaming puhunan. Pero Ikaw ang nangako. Kinalimutan ko ang aking ambisyon na pumunta sa Hong Kong. Hindi natuloy. Nakarating naman ako pero nag-tour lang. Hindi nagtrabaho. Sabi ko, Lord, doon sa Hong Kong, at habang ako'y nandoon, mag-apply ako sa ibang bansa. Yung mas malaking sahod. Pero hindi mo niloob dahil tinawag mo ako. Kaya, Lord, narito ako. Susunod ako sa iyo. At salamat, may pangako ka, hindi mo ako pinapabayaan. Kaya sabi ko sa kanya, ikaw ang tatay ni Abraham, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, amen, Diyos ni Lolo Umpad. Amen, mataas din natapos 6 years in the elementary. Pero binigyan mo ng talino. Ako nalagdagan ng taon, high school, binigyan mo rin ako ng talino. Dahil wala akong confidence sa aking sarili noon. But thank God. Amen. Mabuti ang Panginoon. Praise God. Hindi mo sila pinabayaan. Sabi ko, narinig ko yung patutuo ni Pastor Rompat. Nagpainit ng tubig, inasukalan ng konti, walang gatas, ipainainom sa anak. Sabi ko sa kanya, Amen. Ang Diyos namin ay nagpapago. Ipain mo rin yung aking patutuo. Amen. Praise God. Mag-pioneering kami, hindi kami iinom ng mainit lang na tubig at asukal lang. Lord, baguhin mo ang aming patutuo. Lalagyan namin ng kulay, may gatas at may kape. At bininig ng Panginoon. Totoo yan mga kapatid. Praise God, dahil wala kaming bangko. Wala kang laman yung bangko namin. Pero may laman, sabi niya, but my God shall supply all my needs according to His riches in glory. Yun ang aming pinangawakan. Kaya tignan nyo naman mga kapatid, mabuti siya. Kaya call Him as your Daddy. Amen. Sabi sa John, born according to the will of God. Not according to the will of man, but according to the will of God. Kaya huwag mong sabihin, bakit pa ako nabuhay? Nabuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil maraming gustong magkaanak ng marami pero hindi nagkakaanak. At marami rin na anak na sana hindi ako isinilang. At alam nyo, naranasan ni Job yan. Diba? Nung una sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang babawi, purihin ang kanyang pangalan. Pero tuloy-tuloy yung pagsubok niya. In the book of Job, chapter 3, papakilabas na. Job, chapter 3, verse 1. Anong sabi ni Job? After this, sa maraming pagsubok, nawala lahat sa kanya, namatay 10 anak. Yung asawa niya, nawala. Nawala ang kanyang pag-ibig. Buhay, pero nawala yung pag-ibig. Sabi niya, binuksan din niya ang kanyang bibig.
At anong sinabi niya? Sinumpa ang araw ng kanyang kapanganakan. Anong ibig sabihin? Maring sinabi niya, sana hindi ako nabuhay, sana hindi ako isinilang. Pero sa kabila noon, tao pa rin si Job. Even though the Bible tells us he was a perfect man on his generation. But then, napuno rin siya. Pero sa chapter 13, though he is lowly, yet I will trust in him. And I will maintain my own ways before him. Kaya normal yun mga kapatid. Ang mahalaga, magpatuloy tayo sa Panginoon. Dahil grabe siyang maunaway Ama, mga kapatid. Amen. Di niya binibilang yung ating kasamaan pagkukulang. Kaya mga kapatid, praise God, magpakumbaba lamang tayo sa Kanya at uunawain tayo. Hindi lang tayo unawain, tutulungan tayo at tayo Kanyang pagpapalain. Shall we say praise the Lord? Amen. Praise God. Napakabuti niya sa ating buhay. He has done great things. Amen. Sabi ni David, Psalms 37 verse 25, I have been young and now I'm old. And yet I have not seen the righteous forsaken, nor his said begging of bread. Praise God. Kaya pag panginawakan mo na ikaw anak ng Diyos. Amen. Praise God. Patutunayan niya na ikaw ay kanyang anak. Ipapakita sa madla, ipapakita sa tao na nanlilit, minamalit ka. Amen. Na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ginawa niya sa bayang Israel, gagawin niya sa ating buhay. Shall we say amen? Shall we say praise the Lord? Ang isang dakilang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin at patuloy niyang ginagawa habang tayo nabubuhay, yung kanyang pag-iingat, yung kanyang protection sa buhay ng bawat isa. Sabi ni David, Psalms 91 verse 1 to 4, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kaya nga manatili tayo, praise God, na saan yung sekreto na lugar na kung saan nandun iniingatan tayo ng Panginoon. Amen, sa kanyang presensya. Na habang tayo nasa presensya ng Panginoon, tayo ay pinapalibutan ng kanyang kapangyarihan. Amen. I will say of the Lord, He is my refuge. Siya ating taguan. Amen. Dahil sa panahon ni David, meron silang tinatawag na takbuhan, kuta mga kapatid. Pag merong kalaban, tatakbo sila doon at sila ay magtatago. Amen. At tayo naman mga pesa ng ating taguan, ang proteksyon, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Kaya pag hindi mo kaya ang kaaway mo, takbo ka sa kapangyarihan ng Panginoon at tayo'y kanyang iingatan. Praise God. He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Hallelujah. Sinong may tiwala sa Panginoon? Nakakalungkot, maraming Kristiyano may tiwala sa Kanya, kapwa-tao, pero kulang ang tiwala sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, be encouraged this morning. Kung meron man tayo, dapat pagtiwalaan ang ating Panginoon. Ating ipagkatiwala ang ating buhay, ang ating kinabukasan, ang ating pamilya, na Siya ang bahala. Amen? Kaya tingnan nyo, kahit ibigay nila lahat sa tao, ipahiram lahat sa tao, ng tao'y manluloko, maraming scammer na yon. Pero sa mga utos ng Diyos, hindi nila magawa. But thank God, pinipilit natin gawin. Bakit? May tiwala tayo sa Kanya. Na lahat ng bagay, maliit man, ay ating ipagkatiwala sa Kanyang kamay. Remember the widow woman during the time of Prophet Elijah. Amen. Na pinadala ng Panginoon doon sa lugar na La Trinidad. Mayroong balong babae doon. Hindi kayo. Sino kaya yun? Namumulot ng pagkatong, andyan naman dumating si Prophet Elijah, Prophet Ferdi, at sinabi niya, bigyan mo ako ng tubig. Binigyan ng tubig si Ferdi. Uminom. At sabi niya, paglutuan mo ako ng pagkain ko. Meron kami, pero kunti lang, isang dakot na rin na.
Ipagluto ko sa aking anak, kakainin namin, pagkatiyan namin, at pagkatapos mamamatay kami. Pero sabi ng lingkod ng Diyos, pinilit niya, sige gawin mo, pagluto mo ako. Amen. Hindi ko pa ginawa sa inyo. At bagamat masama yung kanyang pandinig, pakiramdam din, alam niya wala na, sumunod pa rin. Ang maganda, sumunod pa rin. Sana kahit tayo nagreklamo, sumunod pa rin tayo sa salita ng ating Panginoon. Medyo may kahirapan dahil wala na talaga. Alam niya, nakita niya, pero sumunod pa rin. Praise God. Kaya may bagay na hindi natin naunawaan, pero pag inuutos, amen, ng salita ng Panginoon, kahit hindi mo naunawaan, sumunod ka pa rin. Dahil, praise God, God will confirm His word. God will confirm His commandment, amen, to His people. Papatunayan niya kung ikaw ay maniniwala at susunod. Praise God. Pumunta, nagluto. Hindi ko alam kung nung sinabi niya, ito kainin mo kahit gutom kami. Pero sabi ng lingkod ng Diyos, bumalik ka at magluto ka para sa inyo. Grabe ka. Wala, ibinuhos ko, pinagtag ko pa, wala talaga. Pero sabi ng lingkod ng Diyos, pumunta ka, magluto ka, sumunod pa rin. Kaya alam niyang wala, amen, siyang iluluto, pero sumunod pa rin. Nung binuksan niya, nagulat din, puno yung sisidlan. Ang sabi ng Bible, may kinain sila ng kanyang anak hanggang natapos yung kagutom. Hanggang natapos yung famine. Pag sumunod tayo sa salita ng Diyos, hanggang matapos yung ating hininga sa mundong ito, hindi tayo magugutom, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hanggang tayo ay libing sa libingan, meron pa rin magtitira para sa ating mahal sa buhay. Sumunod pa rin kahit may reklamo. At yan ang tao, mga kapatid. Puno ng pag-alinlangan. Hindi naman tayo Diyos talaga. Pero alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam niya ang kanyang inuutos. Gusto natin sumunod. You want God will multiply your little needs. Amen. Kahit isang dako. May ATM pero wala sa, ano yun yung yung tawag doon, yung para ma-maintain. Yung maintaining balance. Kulang pa sa maintaining balance. Maubos. Pero sumunod ka pa rin. Tamang-tama kanina, Pastor, pumunta ako galing ako sa bangko. Sabi niya, nag-withdraw talaga. Amen. Maganda, sinabi niya, nag-withdraw pa ang tithes. Sumunod pa rin. Hallelujah. Praise God. Hindi lang tayo magsusurvive sa kahirapan, but God will multiply our needs, amen, according to His riches in glory. Praise God. Sabi ko sa inyo, there will be a time na kayo patutuo. At kahit hindi kayo magsalita, kahit hindi kayo magsabi, amen, time will tell. Dahil makikita nila na iangat kayo ng Diyos. Amen. Kahit hindi ka magpatutuo, makikita, amen, sa mayroon sa iyo. Praise God. At nag-uumpisa ng Panginoon dito sa church. Diba? Pumunta kami rito, kami lang merong bagon. Amen. Aminiro ang nakakaunawa. Kami lang may four-wheel na luma. Pero narinig nyo, sa kapapangaral ko that God is going to bless us, meron kayo, pinagpala kayo ng mas maganda pa inyong sasakyan, diba? At umpisa pa lang yan. Always memorize and meditate Philippians 1:6 that what the Lord has begun in our lives is going to complete. Amen. He's going to finish. Come on, somebody. Kukumplituhin ng Diyos. Kaya huwag kayong malungkot, mga kapatid. Why? He's not only our Father or our God, but He's our Heavenly Father.
Father. At lagi nating sinasabi, He knows what's best for His children. Maganda yung plano niya, di ba? Amen. Jeremiah 29:11, always quote that, memorize that. Amen. For I know the plans I have for you, kaya Brother Al. Amen. Huwag kang malungkot. Yes, according to your faith. Sabi niya kahapon, sana naman hindi ako abot ng senior bago ko makamtan yung hinahangad ko sa Panginoon. According to your faith, it shall come to pass. Amen. Yan ang dineclare ko sa Panginoon. Praise God. Na sana Lord, bago kami mag-pioneer, nakita ko dahil sabi ni Pastor, maganda ka Brother Ferdy. Pupunta kayo sa Tadyan. Pumunta ako sa Tadyan, Bible study ako doon ng almost 2 months. Yung 1 month ko mga kapatid, yung 3 weeks Bible study, yung 4th week, 4th Sunday, nag-service kami dahil sabi ng mga lola doon, natutuwa ko dahil pagdating ng offering, hindi ko pa itinuro. Tatakbo sila doon sa bahay nila at kukuha ng balya at yung isa naman ay bigas. Natutuwa ko. And then first Sunday, may nakatanggap ng Holy Ghost. And second Sunday, amen, ng service, may nabaptize doon sa maliit na ilog. Kaya sabi ko, Lord, kung dito kami pupunta, I need a car. Sabi ko, call unto me, ask and it shall be given you. Kaya, ikaw ang daddy ko, bigyan mo ako. And God honor my request. Totoo yan. Kaya maraming nagtaka, nasa Calvary kami, worker kami, paano kami nagkaroon ng sasakyan? Because I claim the Word of God. Lord, ikaw lang may-ari ng lupa sa mundong ito. Bigyan mo rin kami ng lupa. Kaya bago kami pumunta rito ng pioneering, may binigay si Lord ng 2 lupa. Tigwa 150. Ganyan ang Diyos natin mga kapatid. Walang mahirap. Amen. Ask and it shall be given you. Gawin mo lang yung kaya mong gawin na palukuran siya. Maging matapat ka sa lahat ng anggulo ng ating paglilingkod. Amen. Sa panalangin, sa pagpupuri, sa pamumuhay. Amen. Outside and inside. Ba? Inside or outside. Praise God. Nakikita ng Panginoon at nakita ko mabuti ang Diyos. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Sabi ni David, surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feather. May pakpak pang Diyos. And under His wings shall thou trust. Amen. His truth shall be thy shield and buckler. Amen. Pagpunta namin sa Sabila, part ng Sabila yun. Amen. Quirino. Amen. Ay marami kaming dinaanan na natumbang sasakyan sa kalsada. Pag uwi namin mga kapatid, talagang manginginig yung tuhod mo pag may nakikita kang ganon. Tapos sapok yung harapan, yung ulo ng sasakyan. But thank God for His protection. Ginabi kami doon sa Maliko Road. Sinong nakadaan doon? First time kong duman sa Maliko. Amen. Talagang malikot talaga yung kalsada. Praise God. Binibilisan ko dahil kinagabi na kami. Amen. Pero pagdating mo doon, malikot talaga. At pagliko mo, nahati yung kalsada. May kasalubong pa. Amen. At salamat. Praise God. Nung makarating na kami sa Pangasinan. Salamat Lord. Kaya puro thank you Jesus. Amen. At mamaya-maya medyo highway na. Dilaw ko yung nag-bright ako. Yun yung pinakamalakas na ilaw. Amen. Yung dim yung isa. Yung dim medyo mababa sa mga hindi nakakalam. Yung bright talagang mataas yun. Malayo yung mararating yung ilaw. Para yung kasalubong, amen, mag-concentrate sila sa daanan nila. At yung nasa gilid, huwag silang tatawid. Mamaya-maya mga kapatid, mayroong batang nakabisiklita. Nag-exhibition. Andyan na, dito na yung, ay, magpupusin na ako, mabilis eh. Mamaya tapos, andyan na, akala ko mabunggo ko na. Nagpusin na ako, medyo kinabi ko. Buti na lang, biglang umiwas. Yeah.
Nanginig yung tuhod ko, ilang kilometers, nanginig talagang grabe. Dahil akala ko, matatamaan na. Pauwi na kami, victory. Amen, ang pinanggalingan namin. Pagkatapos ganito. But thank God for His saving power. Alam ko ang Diyos ang rumagip sa Kanya. Dahil malapit na. Lalo pag nakaginta ka, fifth gear. So mga babae hindi alam, pag naka fifth gear, yun ang pinakamabilis. Highway on diretso. Amen. Kaya alam ko, iningatan kami ng Panginoon. Dahil kung pag nasa pulyo, natamaan yung tawanan talaga. Sabi ng iba, okay lang akong mamatay, pero pag na-fracture yun, diba? Gastos na malaki-laki. But thank God for His keeping power. Kaya there's power in prayer. Praise God. May pag-iingat ang ating Panginoon sa mga aksidente. Praise God. Sa anumang sitwasyon, God will protect us. Amen. At isang dakilang bagay ang ginawa ng Diyos. He transformed our lives. Amen. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man, any woman be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Again, tignan mo yung katabi mo. Mukhang bagong ligo ka. Hallelujah. A new creature. Kaya di ba kayo nagpapasalamat? Amen. May narinig ba kayo? Parang hindi ka tumatanda. Nag-message yung pinsan ko nasa ibang bansa pala. Parang hindi ka tumatanda, insan. Siyempre, may Holy Ghost ako. Praise God. Pero sinabi ko, maganda yung asawa ko kasi. Pero nagpapagwapo, nagpapaganda ay yung Holy Ghost. Sa totoo lang, di ba? Hindi nyo ba napapansin sa sarili nyo? Pag puspos ka ng Holy Ghost, lagi kang nakangiti. Dahil palagi kang nakangiti, gumaganda yung mukha mo. Tingnan nyo, yung hindi napupuspos. Eh sabi nga ng classmate ko, nagturo, dapat kung merong pinakamasaya sa church, ang pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang medyo ano talaga yun, my gift. Amen. One of these days ay sabi ko, invite natin yan, pero ang topic natin ay about rejoicing. Dahil yun ang gift niya. Amen. Sa mukha pa lang, mapapangiti ka talaga. Praise God. So, because of the Holy Spirit, dahil sa Panginoon, He transformed our lives. Amen. Dati, nawala tayo, napukaw tayo, nabirugan natin ni Apo, nasumpungan tayo ng ating Panginoon. Amen. Dati, matatakotin tayo, pero ngayon, di nyo ba napapansin ang tapang natin? Kaya nga, yung mga young people natin, yung inyong tinatawag na exposure sa church, nadadala nyo sa school, di ba? Praise God. Kaya ang sabi nila, parang ang gagaling ninyo, pero may lakas loob lang kayong tumatagal. Dahil maraming magaling pero hindi makapagsalita. But because of the boldness from the Holy Ghost, di ba? Amen. Sa pagsalita pa lang ninyo, kala nila, ang galing nyo. Pero hindi nila alam, ang galing natin ay nanggagaling sa Panginoon. Praise God. Amen. Because of God, the broken were restored. Hallelujah. Amen. The lost, amen. Hallelujah. Will be found. Nasusumpungan. Yung mga matatakotin ay nagkakaroon ng tapang. Yung walang pag-asa ay nagkakaroon ng pag-asa. Amen. Kaya, huwag tayong yumuko. Praise God. Tingnan yung katabi mo na kayo ko yan. Taas mo yung noo niya. Matagal tayo. Nahiya tayo. Di ba? Ganyan talaga yung walang pag-asa na kayo ko talaga. Kahit anong sabihin mo na kayo ko, parang naghanap ng karayong, pero salamat, praise God. Hindi yung kayabangan yung taas noo natin. Pero praise God. Hallelujah. Kulang lang kasi na tumingala tayo kay Lord. Di ba? Dahil sabi ng Bible, amen, kung mangyari ng lahat ng bagay na ito, look up.
and lift up your head, for your redemption draweth nigh. Pero habang walang redemption, look up and lift up your head, for your blessing is coming, amen, from heaven. Come on, for your blessing, victory is coming from the Lord. Hallelujah, praise God. He has done great things. Kaya nga narinig namin yung awit na yun, talagang gusto kong awitin, kailan wala talaga sa busis. Praise God. God, amen, has done great things, and I believe He's going to continue to do great things in the lives of His people. Praise God. Kaya, amen, hindi ako magtataka anong gagawin ng Panginoon sa buhay ninyo. Anak amas daaw, no anya ti mapasamak ti biyagyo kakapsat, no anya ti itil ti apo, anak amaapal, amen. No, ayapan nakmanen to lumigat, praise God, pastor, mabalingin kararag mo, ididikit mo na ito nga balay mi, amen. Ididikit mo na ito baro nga lugar mi, praise God. Anak amas daaw, dahil ipagpatuloy ng Panginoon ang kanyang paggawa ng dakilang bagay. Ang bakit dakila? Dahil hindi natin kayang gawin, hindi mo kayang gawin, pero ang makagawa ang ating Father, ang ating Daddy, sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang kabaitan, because His goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Amen. Shall we say amen? Jeremiah 32:27. I am the Lord, the God of all the peoples, amen, of the world. Is anything too hard for me? Meron bang mahirap sa akin? Siya mismo ang nagsasabi. Kaya kung nandito mismo ang Panginoon siyang mangaral, I want ko lang mga kapatid, kung lahat tayo ay nakatayo, amen, umiiyak sa pangako ng Panginoon, praise God, matutuwa sa gagawin ng Panginoon sa ating buhay. He has done great things, amen, in our family, in your life, praise God, in this church, amen. God has done many great things, amen. Hallelujah. Ang ating tagumpay ay nandyan na lang sa unahan. Sinong naniniwala? Amen. Tipaligid tayo. Agur-uray ka na tayo. Praise God. Ano nga makita iti nga pati ng kaputi pagmati. Makita to na itet apo. Iawat apo kin kamis mo. Amen. And we are going to rejoice. Hindi na tayo malulungkot. Amen. Remember, sabi ni Wise Solomon, to everything there is a season. Amen. Hindi lang ng panahon, amen, ay madilim. Hindi lang ng panahon umuulan. Hindi lang ng panahon bumabagyo. Ganun din sa ating buhay. Hindi lang ng ating buhay ay puro bagyo, puro pagsubok, puro kahirapan, puro karamdaman. Amen. May nilang din ang ating Panginoon. Isang araw, amen, patutuwain niya ang kanyang mga anak. Amen. Masisiyahan ang kanyang mga anak. Amen. Hallelujah. Magkakaroon tayo ng kalusugan. Bakit? Kailangan tayo magkaroon ng kalusugan para sa pagpapalang ipagkakatiwala sa bawat isa sa atin. Amen. Ulit ko, ipagpapatuloy ng Panginoon ng paggawa ng dakilang bagay sa kanyang mga anak kung mananatili tayo sa kanyang presensya at sa kanyang tahanan. David said, Psalms 124 verse 1, if it had not been the Lord who is on our side, kung hindi ang Panginoon ang nasa ating tabi, ano kayang nangyari sa atin at anong mangyayari sa atin? Pero kung, amen, lagi katabi natin ang Panginoon sa ating buhay, praise God, anytime that you are in need, tawagan mo lang siya, Daddy, kalabitin mo, Panginoon, nakikita mo itong sitwasyon ko, hindi ko kaya ito. Praise God, salamat nakarating ka ngayon. Marami kang pinagdaanan this week, pero salamat nandito ka. Sabi ng isang tatay kahapon, 2 weeks na natingga, nag-iisip kung paano, saan kukuha pagkain sa mga anak. Amen. Buti na lang, may asawa. Sabi rin ng asawa, tumayo ka, tumindig ka. Amen. Gumising ka. Eh, huwag kang manlupaypay. Sinasabi yung salita ng Panginoon, tumindig ka, magpakalakas ka, amen, magpakatapang ka. Kanino tayo magpalakas? Sa ating Panginoon, not by might nor by power, but by my Spirit, saying the Lord. Amen. He has done great things, amen, and He's going to do, amen, great things, amen, in the lives of His children. Praise God. Lahat tayo mga anak ng Diyos ay mayroong mga kwento.
nating masasabi. Praise God. Hallelujah. Hindi ko pa sinabi lahat doon sa conference ng mga pastors. Because I believe may karugtong. Amen. Praise God. Sabi ko doon sa isang pastor na tumawag, sinabi ba ni Lord na kung niyong imbitahin? Dahil sa aking sarili, alam ko yung sarili ko. Siyempre naman, di natin marinig si Lord mangusap, pero sabi nila, nag-pray kami. Then during the time, district board meeting, tinatanong ng district presbyter, sino ang speaker nyo? At doon biglang, lumabas yung pangalan ni Kuya Ferdy. And praise God, ako mismo, na-blessed dahil I felt the presence of God. Kumilos, amen. Kaya, daming isang pastor doon, yumakap. Amen, salamat. Pastor Ferd, salamat. Amen. Mga nanay, salamat. Praise God. Talagang timely message. Amen. God knows. Amen. Exactly what our needs. Ganon din sa atin dito, mga kapatid. Kaya dito, hinahamon ko kayo. Sabi ko sa inyo, kilala ko ang aking sarili. Alam ko, wala akong may bibigay sa inyo. Sa nakarating sa amin, wala kaming kayamanan. Ang laki-laki ng bahay namin. Mataas yung kahoy na pustigan nito. At 2 kwartong maliit. Kunti kaming magkakapatid, 10 lang. Kala ko ang laki-laki noon nung bakit ang liit pala. Doon pa nakatira, tinawag ng Panginoon. Pero mula noon, mga kapatid, praise God, binago ko ang aking kaisipan. Hallelujah. Lalong binasa ko that God had chosen the foolish things of this world, the best things of this world, the things which are not, yung walang-wala, amen, para pagpalain niya, gamitin niya, at iangat niya, pagpalain niya, at maging pagpapala. Kaya mga kapatid, ang ating ipinagsisigaw dito, ang dakilang Panginoon na mabuti. Kung ginawa niya sa iba, hindi ba niya kayang gawin sa atin? Hallelujah! Kung ginawa niya sa bayang Israel, hindi ba niya kayang gawin sa pamilya mo? Hindi natutulog ang Diyos. May kasabihan tayo, please be patient. God is not finished making with me yet. Kaya nga mga kapatid, sa totoo lang, I'm praying to God a long patience to take good care of you, to understand. There were times that it's hard to understand. But Lord, hallelujah, gave me hanggang maubos lahat yung buko, Lord. Gave me patience to understand your people and to continue to encourage them. Sabi ko sa isang nagtatanong, kaya nga, hindi palaging galit. Amen. Encourage them. Praise God. Huwag laging sabon, sabi nila. Banlawan mo rin. Hindi laging, yung karne na puro buto. Amen. Yung laman din. Praise God. Dahil yan ang salita ng Diyos. Ang Diyos naman di palaging nagalit ang Panginoon, pero paminsan-minsan. Kaya pag nagalit ako paminsan-minsan, unawain nyo dahil si Lord na nagalit. Pero praise God, mabuti si Lord talaga. He has done great things. Marami pa siyang gagawin. Again, di ako propeta. Pero alam ko na ang bawat sa atin, meron tayong magandang kinabukasan. Walang maging kawawa. Lagi kong sinasabi, because I believe in the power of spoken word. Lalo pag nasa pulpito ka with the anointing of God. Kaya yun ang sinabi ng pastor, brother, sabi niya, nasa Fort row ako. Doon sa Calvary Conference, hindi ako pastor noon. Wala pa akong license. Pero sabi niya, brother, don't be afraid. I know you have many problems. There is witchcraft in your city. But don't be afraid, sabi niya. God will save 500 souls in your ministry. Ako ang itinuturo. Ang daming pastor doon. Continue. And I claim that word. Kaya nga mga kapatid, praise God. Hallelujah.
Mangyayari rin na di ba? Binigyan tayo ng lupa. Sabay sarili yung mag-contain ng 500 souls. Amen. Sabi niya, pag may misa ni pastor, pwedeng abot yung 600 plus. Kaya, praise God, I believe, before the Lord is going to bring me up, I want to see the church building. Amen. To be built. And to see that 500 souls. Sabi ko, Lord, kung kalupan mo, multiply this 500 souls. Amen. Yes, I believe. Ito yung nangyari na dumating. Inumpisa na ni Lord. Hindi ako, hindi tayo, but God is the one who started. And I believe tatapusin niya. Kaya nga may naipon tayong konti, umpisaan natin yon at bahala si Lord magpatuloy. Magpatuloy lang tayo. And I believe may gagamitin ng Panginoon. And again, iandan yung sarili dahil hindi pa nakompleto. We are praying for 30 million. Hello, come on, millionaires. 1 million pa lang yung church building fund natin. Amen. I need 29 millionaires na magbigay ng tigwa 1 million. Come on, yes. I believe in God. I believe in His Word. Sino hindi masaya pag may iaabot ang ating Ama sa inyo? Sino hindi masaya? I believe everybody will rejoice and I'm going to rejoice with you. Kaya ngayon pala, praise God, ako ay nakikisaya mga kapatid. Hallelujah. Because He has done good things and He's going to continue to do good things in our lives. Amen. We are His people. We are His children. Hallelujah. Bakit? Ang tatay mapapahiya kung ang anak niya na nagsasabing tatay ko si Aquino, tatay ko si Marcos, tapos nakatira sa bahay kubo. Mapapahiya ang tatay, di ba? Ganon din si Lord. Praise God, come on. Mapapahiya siya pag ang isang matapat na anak niya, totoong naglilingkod, nagpupumilit na maging matapat, tapos kawawa dito sa lupa. Praise God. Hindi niya ipapahintulot. He has done good things. Amen. Hallelujah. Joshua chapter 21 verse 45. Malapit ako magtapos. Amen. Not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. Everyone was fulfilled. Awan di ka rin natin anak ng Israelita nga hanang nga tinongtal nulikat amin. Come on somebody. Amin. Tinongtal ni Apo. Praise God. Amen. Joshua 23 verse 14. Now, everybody, now, come on, believers. Amen. Ngayon, Lord, praise God. Come on, Brother Alfonso. Amen. Now, Lord, hindi na after 10 years. Amen. Senior na ako, but now, Lord, amen, I'm about to go the way of all the earth. You know with all your heart, amen, and soul, that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled. Not one has failed. Amen. Every promise. Praise God. Hallelujah. Jeremiah chapter 1 verse 12. The Lord said to me, you have been correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. Pinagmamasdan din pala ng Panginoon kung ang mga pangako niya, ang kanyang salita ay nangyayari sa kanyang mga anak. Amen. Kaya pinagmamasdan ka ng Panginoon pag hindi pa natupad. Amen. Praise God. Bibigyan ka ng lakas na magpatuloy. Amen. Magpatuloy para matupad yung kanyang pangako. Kaya hindi mo pa napapansin. Maraming bis na ayaw mo maglingkod. Maraming bis ayaw magpatuloy. Pero nandito ka pa rin. Dahil ang pinapalakas ka sa iyong kaisipan, sa iyong kalooban, para patuloy humakbang. Come on. Alam kong pagod kayo, pero magpatuloy kayo dahil pinagmamasdan tayo ng Panginoon at hindi siya natutuwa pag nakikita niya, amen, naglalakad ka sa mundo, walang sapatos, amen, natutulog ka, walang tirahan, amen, hindi siya natutuwa. Kaya pinagmamasdan tayo. Lamentation chapter 2 verse 17. The Lord has done what He planned.
He has fulfilled His word, which He declared long ago. Hallelujah. Praise God. Amen. Gagawin niya. Amen. Ezekiel 12:28. Ezekiel chapter 12 verse 28. Therefore say to them, this is what the sovereign God says, none of my words will be delayed any longer. Hallelujah. Kaya, amen, di na magtatagal mga kapatid. Whatever I say will be fulfilled, declares the sovereign God. Sinabi ng dakilang Panginoon. Come on, receive the word, believe the word. It shall come to pass according to your faith and faithfulness of God. Amen. Last two verse, Philippians 1:6. Basahin natin muli, being confident of this, that He who began a good work in you, in me, in our family, in this church. Hallelujah. Amen. Praise God. And you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Last verse, Galatians 6:9. Praise God. Let us not become weary in doing good. Huwag kayong mapagod na gumawa ng mabuti. Mabuti bang maglingkod? Mabuti bang maging matapat? Mabuti bang manalangin? Mabuti bang magpuri? Mabuti bang maging matapat? For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Come on, somebody. If we do not give up, hindi sayang yung ating ginagawa. Awan ti pulos na masayang dahil aramidon tayo para kiniapo. Come on, soul winners. Come on, prayer warriors. Come on, givers. Come on, hallelujah, supporters. Amen. Tumutulog sa gawain ng Panginoon. Maaaring hindi natin isinusulat dito kagaya ng ibang grupo. Amen. Dahil hindi na kailangan ang Diyos nakasulat sa kanyang malaking libro. Lahat ng ating ginagawa, ang sabi sa Revelation, amen, praise God, na doon sa taas ng ating pangalan, every word na ating ginagawa, every word na ating sinasabi, bantayin natin ang ating sinasabi. Don't utter a negative word to your children, parents. Huwag kayong magsasabi, hati ko mang agiba ni Castellonan, no dikat benediction, ti baga tayo kanakwada, gamin, manakabalin ti sao, ti nanang kantatang. Amen. Lalo, ti tatang tayo, ijay nato, manakabalin ti sauna. He has done great things. And He's going to continue to do great things to His people na magpapatuloy. Tayo natin tumayo. Hallelujah. Come on, as we meditate upon the Word of God, claim His Word. Trust the Lord. Magtiwala tayo na walang pwedeng humadla sa Kanyang mga sinabi. Nabasa natin ilang talata nagsasabi na walang pangako ng Diyos, hindi niya tutuparin. Pero tinupad niya lahat sa Kanyang mga anak. Hallelujah. Don't be surprised to your brother, to your sister. Isang araw, darating yung grabing blessing nangyari doon sa ibang lugar. Nangangaral ako yung fellowship ng tatay, nanay. Praise God. Malapit ako sa conclusion pero hindi pa ako tapos. Mag-asawang umiiyak mula doon sa likod sa kalagitnaan ng upuan. Lumapit sa altar at naghawak kamay, umiiyak sa presensya ng Panginoon. Praise God. As I was declaring the Word of God, hindi po ng Diyos ang puso nila at sa panampalataya nila ay darating. And after how many months, dumating yung hinahangad ng puso nila. Amen. Praise God. Material, financial blessing na hindi nila in-expect. And now, they were blessed by God. Nagpatayo sila ng building. Yung third floor, buong third floor, ginawa nilang church. At yun ang pinagsisimbahan nila hanggang ngayon para maglingkod sa Diyos. Lord's willing, next week, this Monday, please pray for me. Magbiyahe kami punta sa Ilocos Norte. Magbalik namin Wednesday night. And then, Friday night, magbiyahe kami ni Sir Jane. Praise God, patungo doon. At idadaan ko siya
Ipapakilala ko sa mag-asawa na isang araw nagtitinda ng chicharon. Pero pag may dumaan na lingkod ng Diyos, binibigyan. Pero sa isip niya, praise God, isang araw, hindi na siya maglalakad na magtitinda ng chicharon. The Lord honored her little faith. Come on, somebody. He has done great things. Patuloy siyang gagawa hanggang matupad yung para sa bawat isa sa atin. Amen. It's my prayer, mga kapatid, na lahat tayo nito walang exempted o walang isa kung saan i-exclude ng Panginoon. Lahat ay kanyang i-bless. Praise God. Kaya again, hindi na kayo manghihiram. Hindi na kayo manghihiram sa biyaya ng Panginoon. Dahil lahat tayo minamahal niya. Anak tayo ng Panginoon. At paniwala, walang isa na maghihirap. Ngayon lang yan. Inialaw ng Panginoon for you to have a testimony. Pero magpatuloy ka, magsumikap ka, huwag kang susuko, huwag kang hihinto sa paglilingkod until you see the fulfillment of your dream, your desire from the Lord. Praise God. Lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. If you have that faith, come in this altar and claim the Word of God. Praise